Nasabihan ka na ba ng boss mo at ng mga tao na wala kang pupuntahan at wala ka talagang career kahit sa pagnenegosyo? Alam mo ba, may isang lalaking sinabihan din ng ganyang boss. Walang career, hindi siya graduate, hindi siya galing sa pamilyang mayaman. Ngayon, may-ari lang naman siya ng isang kumpanya na may $572 billion ang benta at may 2 milyong taong nagtatrabaho para sa kanya. Sino siya at anong ginawa niya? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ngayon pag-usapan po natin ang kwento at napakaganda na inspiring na storya ni Sam Walton, ang may-ari ng Walmart sa Amerika. Ito po ay nanggaling sa dalawang pangalan, Walton plus Mart, pag pinagsama, Walmart. Hindi siya flashy, hindi complicated, simple, accessible para sa lahat. At yan mismo ang naging philosophy ng kanyang negosyo. Mababa ang presyo, malapit sa ordinaryong tao, simple lang, at nakatutok sa isang tanong, paano ko mapapadali ang buhay ng aking customer? Nang dahil sa philosophy na yun, nako, may 10,500 stores, 572 billion ang benta kada taon. Pero paano ba siya nagsimula? Ito po ay nagsimula noong 1945, katatapos lang ng ikalawang digmaan. Si Sam Walton po ay dating Army Intelligence Officers na kailangan niya ring kumita para sa kanyang pamilya. Siya po ay nangutang ng $20,000 sa kanyang biyanan. Naglabas din siya ng $5,000 para sa sariling ipon at binili niya ang isang Ben Franklin variety store sa Newport, Arkansas. Pero may problema. Ano nangyari? Nalugi po ang tindahan dahil mataas ang renta. 5% ng total sales ang bayad niya, isa sa pinakamataas po sa industriya. At ang pinakamalaking mali, ay nako, walang renewal clause ang lease niya. Ang ibig sabihin nung natapos ang kontrata, pinaalis na lang po siya. At may nag-take over na kanyang pwesto. At yun po ang nangyari. Pero bago yun, may natutunan siyang isang strategy na magiging foundation ng kanyang negosyong Walmart. Ano po yung strategy nito? Ito ay actually isang Chinese strategy called volume over margin. Ang ibig sabihin ng volume over margin, ibebenta mo ng affordable para kumita sa dami. Nung panahon po ni Sam, karamihan ng stores kumikita, ang tataas po ng presyo at markup. Si Sam ang ginawa, binaligtad. Pinababa ang presyo, mas mura kaysa competitors. Paano? Ang unang ginawa niya, supplies. Pinababaan niya yung cost of good. Pangalawa, pagbaba ng presyo, ipinasa po niya sa consumer. So, ang nakinabang po yung consumer. At nang dahil po doon, syempre, siya po ay tinangkilik. At ang first year po, ang benta po niya ay $105,000. Tapos, ika-third year, naging $175,000. At nabayaran niya po ang utang ng kanyang biyanan in 3 years' time. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. At pangalawang diskarte na ginawa niya, dinala po niya ang discounting system po sa probinsya. Noong 1962, marami ng discount store sa Amerika, pero karamihan nasa syudad, nasa lungsod. Pero si Sam, ginawa ni reverse. Pumili sa maliliit na bayan, gumawa siya ng store doon at halos lahat ay naka-discount. Bakit? Parang hindi na kailangang bumiyahe pa ang mga tao papunta pa ng lungsod. Imbis na hinintay niya yung customer pumunta sa mga store, siya na po ang pumunta sa mga customers. Napakagandang diskarte. Pangatlo, tinanggal po niya ang middleman. Habang lumalaki po ang Walmart, may napansin si Sam. Bakit ako dadaan pa sa wholesaler kung pwede naman ako dumirekta sa manufacturer? Kapag direct supplier, mas mababa ang cost. Pag mababa ang cost, mas mura ang presyo. Pag mura ang presyo, syempre lalong maraming bibili. Again, volume. So anong ginawa niya? Inayos din niya logistic, warehouses na malapit po sa kanyang mga tindahan, faster delivery, less delay. Resulta, noong taong 1970s, ang Walmart ang isa sa pinakamalaki at pinakamabilis na retail forces sa Amerika. Pero bago ko i-reveal po sa inyo kung paano naging billion-dollar empire ang simpleng startup na ito, meron po kong gustong i-share po sa inyo. Gumawa na po ako ng complete system na may financial tools, exact blueprint, kung paano ka makakasave, paano ka makakabudget, paano ka makakawala sa utang. At di lang yan, may kasama pa tong group coaching. Ang tawag ko po dito ay Money Reset
Mindset Kit. Para to sa mga taong gusto na talagang maayos at seryosohin na po ang kanilang pagbabudget, pag-iipon at pag-i-invest. Kaya kung desidido ka na talaga mabago ang financial life mo, i-type mo na lang at i-comment ang Money Reset sa comment section. Ngayon, balik na po tayo sa tanong, paano naging billion dollar company ang isang maliit na tindahan? Billion lesson number 1, failure is a reset button. Natatandaan yung pagkakamali niya, hindi niya sinecure ang lease. Pero alam mo ang ginawa niya? Yung mga next na lease niya, sinigurado niya na 99-year ang lease po niya. Kaya nga, yung mga failure na nagawa po natin sa negosyo, tanungin natin ang sarili natin. Ano na yung mga pagkakamali na nagawa mo sa negosyo na pwede mong matutunan? Dapat ilista mo. Billion lesson number 2, volume can be stronger than margin. Maraming negosyante, lalo yung gustong biglang laking kita, biglang yaman, no? Malaki ang profit. Pero makikita mo yung Chinese way of business, di ba? Mas mura, mas affordable, mas accessible, mas maraming customer. Sa tamang market, volume beats margin. Hindi to laging applicable. Kaya check mo muna kung may foot traffic ka, kung maraming taong bumibili sa'yo, pwede mong idaan sa volume. Billion lesson number 3, serve the underserved market. Lahat nasa syudad, di ba, nasa lungsod. Pero siya, ang ginawa niya, pumunta siya sa probinsya. Doon, konti ang kompetisyon. Mataas ang need. Doon siya nanalo. Kaya ikaw din, isipin mo. Baka punta ka ng punta dito sa Maynila. Baka meron ka naman pagkakataon sa probinsya. At ngayon, pwede ka na magpa-deliver online, nationwide. Di ba? Ba't ka pa pupunta dito? Ngayon, ang tanong, hindi para kay Sam Walton itong kwento na ito. Para to sa mga taong gustong magnegosyo. Na number 1, na hindi sumusuko kahit sila ay nabibigo. Pangalawa, may tamang diskarte lalo na sa pagpepresyo. Number 3, nagsaserve ng market na hindi pa pinapansin ng kompetisyon. Kaya nga sa tatlong lesson na ito, ano kaya pwedeng mong i-apply sa pagnenegosyo mo? I-comment mo na lang sa comment section. Maraming salamat at pag magpursige po tayo, maging iponaryo para magnegosyo para pagdating ng panahon, tayo ay magiging milyonaryo. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi ng pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.